Kind of makes sense. Ikaw nga, no? Paisip ako eh. Sabi ko, makes sense. Ganun talaga, pre. Yung mga bagay na sagot sa mga malalalim na problema, simple lang pala, pare. Oo. Diba? Tama ka dyan. Tama ka dyan. So, kung magkapera, wag kang gumastos. Teka lang para sa mga audience, meron kaming librong ilalabas, Kuntong Dako. Pero ang base ng aming libro is ito. Mini book. Danish mini book. Denmark 3 is Gronlo. Oh, Conlo, pare. Gronlo, ayan Kaya lang focus Focus ka! Pota! Ayan kita mo yan Yan may pinagbasihan, pare. Yung pinagbasihan. Pwede ba akong buksan yung bintana ko dahil napaka tumatagaktak at sumasagigsit? Sige lang, pre. Go ahead. At abang hello, we would like to welcome everyone. Hello. Abang natin na nagbubukas yan si Kuya Jake ng bintana. Masyadong parang hindi, makulimlim dito ngayon, para. Umuulan dito eh. Masyadong shot in the dark yung topic namin ngayon kasi parang 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 mga random na mga bagay na sinesearch mo sa internet. Malamang kalalabasan nito mag-usap ngayon tungkol sa porn and history na. Okay, walang burahan ng history Okay. Sino mauna? Ikaw na muna, pare. Okay. Yung parang inisipit mo ba sinearch to? Okay. Yan, di ako nagbubura Okay. Wala Saan tayo mag-i-start? Kailang date? Anong date? Wala nang date. Kung ano yung pagtingin mo sa porn history mismo. Bakit nga ano pa yung backstory nitong na to? Talagang porn history? Ay ko nga phone. Okay, phone history. Kasi kala ko sabi mo porn history. Taki na kasi. Phone history. Okay, kasi sorry. Medyo tuliro kasi ako, naglakad ako napakamabilis at okay. Alas 4 pala ng hapon hindi pa alas 9 ng gabi tandaan nyo. Teka lang, ito. Teka lang. Hindi pa yung naghihipak sa loob ng niya, ng man cave niya. Ito, teka lang, sa akin. Teka lang, wag to. M2M, black to black, wag to. M2M, black to black. Para mas ito yan. Ano ba yun? Boots to asses. Ano to? Teka lang. Anal in the first date. Wag to. How to receive anal. How to receive anal as unpainful as possible. Yung ba yung hinahanap? Pare. Tawag dito. Halo-halo, pare. Nakalagay sa akin, halo-halo. Halo-halo. Uy, bakit mo sinerch yan, pare? Kasi pare kahapon may birthday ni Ate Raquel, ang ating kaibigan sa Vilbia. At yung estudyante ko, sinama ko si Tobias. Kasi sabi ko, magaling siya magluto ng mga Filipino food. Yun yung bata, di ba? Si Tobias? Yung matangkad. Tapos, sinerch ko halo-halo kasi alam ko gagawa sila ng halo-halo eh. Kaya sinerch ko yun. Tapos pinakita ko kay Toby. Pagpunta namin sa party, walang halo-halo, taho. Meron. Hindi gumawa. Hindi sila gumawa eh. Sabay meron silang bihola ng taho. Yung parang talagang miniature version ng ng nagtataho. Yung bakal Oo, talagang may bukasan, dito yung sago, dito yung caramel. Nakabili sa Shopee nun eh. Oo, ang ganda pare, ang ganda. Ang gusto bibili ka nun, pare, kakainin ng buong bagay mo. Yeah. Yun nga, ewan ko ilang kilo yun eh. Wala pang kilo yan. Pa-deliver mo lang pag ganun, di ba? Yeah. There's no magbabayad siya ng toll. Okay na yun. Kaysa yung bibit-bitin mo so mag-occupy ng space sa mo, di ba? Pagdating mo puta tupi-tupi dahil binabali-bali yung bagay mo. Ito pa. Next is Merav. Si Merav. Kasi lumaban kanina yan. Sinerge ko kung anong nationality niya. Georgian. Ano yan? Georgia pala siya, pre.
kaaway nila kaaway nila yung mga yung Alban team na ano ni sino ba to? Sino ba to? Si Habib Nurmagomedov. AKA Mga ano mga Jim. yeah. Kaano nila yun hindi naman sila kaaway pero hindi sila magkasundong nakatira sila sa isang bansa pero hindi sila magkasundo for some reason. Allegedly ba yan? Kasi baka malito yung mga future listeners natin eh. Well, allegedly sabi. Ayun, allegedly guys. Allegedly. Yung mga taga-bansa ni Habib, hindi type ang mga taga-bansa ni Mirab. And the feeling is likewise kila Mirab, parang ganon. Pero parang feeling ko parang tribal shit lang yun. Hindi it has nothing to do with ano. Kasi nakakaintindihan ko yan. Kumbaga may isang root language ka which is Russian. Yeah. Diba? Kaya basketball hoop. Basketball hoop tumitingnan ako ng basketball hoop yung nilalagay talaga sa lupa. Kasi yung minamount talaga na matibay kasi yung lahat ng lahat ng basket lalagyan mo ng concrete. Hindi ko alam kung paano Pero sinearch ko sa YouTube, parang ang dali. Pero kung iisipin mo, magdidig ka ng soil, sabay lalagyan mo siya ng mga kahoy, sabay lalagyan mo siya ng semento. Di ba in the end, parang gaganon move lang yung lupa? In the end, I don't know. Kaya tol, marunong ako maglagay niya kasi naglalagay kami ng lamppost. Oo nga pre, paano yung nun? Paano yun? Kailangan mo yan tol ng... Kunyari sa garden. Hukay mo tol, di ba? Normally, pag nakabili ka ng court, may instruction dyan na sinasabi na kung kaano kalalim ang kailangan mo hukayin kunyari sabihin natin 70 centimeters, mga half a metro, di ba? Pag nalubog mo na yun, lalagyan mo ng yung sementong nilalagyan ng tubig, tapos haluin mo na lang. Pag nilagay mo yung sa ilalim, tol, tatabunan natin ng tawag ito, ng buhangin ulit ng soil na grinound mo. Pagtapos ng tol, kailangan mo siyang iusog-usog, may nakadikit na parang level para makita mo kung diretso sa ganito o diretso din sa kabilang side. No, hindi mo siya lalagyan ng mga brace, wala nang mga brace. Hindi tol, kasi kailangan pag nalagay mo yung semento tol, kailangan mo kailangan mo nang iusog sa pwesto niya Pag the moment that kasi pag binabalik mo yung soil na hinukay mo tol, kailangan mong i-stamp para dik men. Yung compress na compress. No, hindi mo na kailangan lagyan ng mga brace sa mga four corners para. Depende tol kung anong Ito naman plano mo, Jake. Lalagyan mo ng brace o lalagyan mo ng semento? Kasi kung lalagyan mo ng semento, paano kakapit yung semento sa lupa? Yun nga rin iniisip ko Depende sa I-Google natin yan. ng hukay men. Yun. Depende sa deep throat. Walang baon na baon. Okay. Next. Okay. Sige pre. Ano yun? Ano siguro pare, yung imbis na ibalik mo yung lupa, bakit sa mismong hukay itself, semento yung buhos mo? Yeah. Diba? Pero ewan ko kung gagalaw yun I don't know. Kasi tol, magbabind yung soil sa soil hindi magbind yung semento sa soil Ayun nga lang totoo yan. Kailangan talaga. So pagbuhos mo ng semento, ilalagay mo yung lupa. So yung lupa nasa taas lang ng semento pero ididikdik mo siya. Hanggang sa parang alam ko kasi to ginawa namin, binuhusan namin ng semento, 'di ba? Pagbuhos namin ng semento, binuhusan namin ng tubig. Sa damo to, sa lupa to. Sa ilalim na ng lupa, binuhusan namin ng semento. Tapos namin binuhusan ng semento, binuhusan namin ng tubig, tapos ginano namin yung shovel, doon na namin hinukay tol men. Doon namin hinalo kumbaga sa ilalim. Okay. Yung semento, hindi namin nilagay yung semento. Hindi namin hinalo yung semento sa batya tapos tinapon namin. Doon na namin hinalo sa hukayan mismo. So talagang ginawa naming batya mismo yung hukay na ginamit namin. Okay. Tapos doon yung hinalo, sabay nilagyan nyo ng lupa tapos hinalo nyo ulit? Yeah. Or what? Nilagyan namin okay. Hindi namin nilagyan ng lupa to. Alam ko we let it dry out Tinakpan lang namin ng parang plastic. Okay. Kasi yung binili namin tol quick dry. Mabilis mag kailangan kang mabilis.
Kaya, Kasi nakita ko, ganun din eh. Sabay may parang plate siya sa ibabaw, Yeah. tapos may tornilyo. Doon mo ngayon ilalagay ipapatong yung court. Yeah. cord. Kumbaga, kaya ang kailangan mo ibaon yung pundasyon man. Oo, yung pundasyon. Pero nakasurot Tama naman dyan, yan. tol, kung kano kalalim you have to dig. Kasi wala mahal eh. Sabi ko, wag na lang muna. Oh, 'di ba? Tapos ang istorya. Nagtanong-tanong tapos kasmal eh. Hindi kasi ang plano kasi ni Jake, double purpose yung court na yun. Normal days basketball court, Semana Santa doon siya kapako. Oo. Next ko pa, New Denmark. Okay. New Denmark. Yung Denmark? Talaga? Yeah, kasi nga yung tawag dito, yung Opal still sa court ko. Nakagano na ka pre, oh. Tapos sabi ko, paano pag i-stop ako ng immigration, tapos tingin nila, parang di mo kamukha itong nasa passport mo sa Opal still sa mo. Kasi nakagano ka. Lagi ba kayong lagi ba kayong parang hindi naman sobrang seryoso pero sa isip nyo kailangan may certain standard ang picture sa passport. Parang either super formal tingnan or parang i-interviewin sa isang commercial, parang ganun. Ewan kung pwedeng ipakita pero hindi ka papakita yung mga number ko. Sana hindi makita. Pero ayan. Tara mo naman. Kailangan. Hirap. Ito mo? Ang bangis. Yan ang passport. Hindi passport para apostilles. Apostille siya. Yun nga rin sabi ko, dito, paano to? Paano mo nagawa picturean ako 10 beses? Sinabi ko sa'yo, ito ang gusto ko. Sinabi mo sa kasamahan mo, okay, ito yung pinili niya. Papapang. Go to the other, pinasa sa kabila. Tapos, ewan ko, nagkamali, kung sang step sila nagkamali, na-press siguro yung isang pangit. So, may siguro nung chinek nila ulit, ganyan siguro talaga mukha niya. Okay, sige, Will. go. Print. Tangina, pagdating sa akin, nakaganon ako. Hindi tama to, pre. Sa recto nga, hindi mo makukuha tong gantong ID eh. Sa Denmark ko nakuha. Pambihira. Wala akong ganyan pagdating sa photo. Kahit anong gawin ko sa photo, mukha akong kriminal eh. Okay lang. Okay mukhang lang most sa akin. wanted, Wag lang yung nakaganon. Kasi hindi mo mukha eh. Pag, kung i-question ako, wag naman sana. Pero, yun yung mga nasa history ko. Ano pa ba? Passport ID. Parang gusto ko pare yung nag-search ka ng halo-halo. Sobrang tagal ko nang hindi nakakita na may gumagawa ng halo-halo dito sa every summer usually kung may parang Filipino food something o yung ginagawa na sa office of the mayor. Ano yun? Parang food fest yun pare. Hindi parang siyang food fest. Parang ganun pare, Tapos yung may mga stall na nagbebenta na pagkain. Hindi nawawalan ng halo-halo. Pero since last year until hopefully gagawin nila this year, maglagay sila ng halo-halo. Parang never makita nagbebenta ng halo-halo rito. Lamig kasi. Ang tambayan ba? Nagbebenta sila? I think so. Pumunta ka sa Ferex sa Sweetway. They sell both Filipino cakes and yung mga pastry sa bakery natin, katulad ng Spanish bread. Talaga? Yeah, pandesal na ubi pandesal na may keso sa loob. Nagbebenta rin sila ng halo-halo pag summer. Magaling din sila gumawa ng cheesecake, tol. Yung cheesecake para nasa lollipop na stick. Kakainin mong ganun. Ang sarap nung Spanish bread, no? Yeah, tol. Tapos nakarolyo sa parang breadcrumbs na matamis. Oh.
Oo. Ano coconut ba yun yung loob Hindi nun? ko alam tol eh. Kukos ba yun? Spanish bread pare, hindi parang Oo. para siyang Cream para na siyang ano. cream sugar na ano. Pulot pukyutan? Hindi naman, no? Hindi naman pulot pukyutan, no? Actually yun para siyang marzipan na ano na hindi buo. Parang ganun yun, di ba? Ang na-miss ko sa Pilipinas tol, kalihim. Anong kalihim? Yung panderegla, yung Wala. yung ganun tapos may pink sa loob. Mm. Yeah. Masarap yan. Yeah. Meron nun red, tsaka meron nun Purple. Yeah, di ba? exactly. Yeah. Mm. Sarap din yun. Tsaka munggo. Ano ba yun? Kaning Ice baboy. buko tol, ice buko. Spanish. Ice buko. Oh. Yung may munggo sa taas. Yeah. Pag kumain ka ng tatlo, diarrhea ka eh. Taka na tol, yan at saka ice buko na may melon o kaya mangga. Parang no? Di ba? Gusto ko rin yun, buko, yung mga gano'ng yung mga kupas-kupas yung plastic. Yung pagtingin mo sa plastic, parang ginamit na ng 100 beses. 3 beses. Oo. Nagbenta kayo niyan dati, ice buko nung bata kayo. Ice candy. Ice candy kami, ice candy. Avocado pare, pinaka-favorite ko. Shout out kay Ate Guy. Ate Guy, alam ko may dementia ka na ngayon, pero the best avocado ice candy yung natitingman ko. Nagbenta ako niyan nung bata ako. Tapos, yung worst part pre, wala akong alam sa ano ang tawag yung parang siyang yellow na galing sa acid. Ice? Dry ice. Dry ice? Hindi ko alam kung ano yung dry ice. Ano pala, tol, huwag mo kakamen kasi ibabalot mo yung sa cloth. Lalagyan mo sa pinakailalim para hindi maluso yung yung ice buko mo. Yung ice buko. Yeah. Hindi ko alam. Hinawakan mo. Hinaanpi ko siya pa. Binerhan ko siya may umuusok. Hindi ba maano yung skin mo? Hindi ba parang masusugatan ka? Kung hindi ko siya binitawan, malamang naramdaman ko kagad nangati yung buong palad ko. Anong feeling niya? Parang ice cubes na maliliit? Yeah, parang apoy tol, parang sunog. Parang siyang parang siyang painit na pakiramdam. Siguro kung hindi ko siya binitawan, baka nasunog yung kamay ko. So nung paghawak mo parang siya, parang talagang mahawakan mo siya o parang usok lang? Tol, umusok eh. Umusok yung pinaka-dry ice eh. Tapos naramdaman ko tol, kumahati siya, yung kamay ko. Bloke o cubes? Ganito siya kalaking bloke pare. No. Ilang taon lang ako nito siguro mga 10 or 11 ako nito. Yung lalaki, ang gagawin mo kasi sasabihin mo kung ilan yung ibebenta mo. Para sabihin mong magbebenta ka ng 40. Ang isang ice buko nun nasa parang 5 piso. Mahal na siguro 10 piso. Tapos pag naubos mo yun pare, yung 40 na yon, parang sabihin natin pare kumita ka ng mga 200. Ang cut mo doon 40 pesos. Okay. Tapos all the ice buko you can eat pag Yung pala may guest tayo eh. Ayan na yung pinaka-gangster nating guest, man. Ayun ba yung gangster? Ayun ba yung alpha male? Alpha male ba yan? Ayun yung naglayas, anak ng putang ina, pinayak yung misis ko, gagong pusa yan. Naglayas? Buti bumalik. Naglayas, na trauma at mag-a-attempt ulit. Tangina to, naglayas, bumalik. Pagbalik niya ng bahay to, nagagalan siya. Meow. May asawa na. na trauma eh. Ito yung last ko, kakasearch ko lang actually ngayon lang bago ko umalis kayo mo. Danish t-shirt. Gusto kong nagkasalubong lang sa mga taga Pinas. Wala dito pre, wala ako talaga lahat online. Tapos puro small na lahat. Meron ako tanong sa inyo. Paano kaya natin naging tradisyon na ikaw na yung umuwi, ikaw na yung gumastos, ikaw pa yung papasalubong? Pero kasi dito ang mga Dani, hindi sila ganun. Pupunta sila ng ibang bansa, pagbalik nila, ang pasalubong nila, kwento nila. Kasi pupunta ako sa ganito. Yeah. Yun lang yun eh. Wala silang pasalubong eh. Dati pa naman yan. Dati pa yung pag-imported lagi natin gusto. Lahat naman na parang hindi yung wala sa atin na hindi natin mabibili sa Pinas. Kaya siguro ganun.
Mas gusto nila yung mga rare. Rare, pare. Na hindi Meron ba naman dyan rare t-shirt sa Copenhagen? Meron bang bilihan dyan ng mga dito? Wala eh. Tol, mahal dito. Mahal. Isang t-shirt. Dapat ang ginawa niyo, pre, pinakamura mo mabibili, kunwari souvenir shirt, nasa around 200, 300 kroner. Isa? O puta, wag na. Mm. Danish cookies na lang sila o kaya yung Lidl shoes. Yun yung balak ko eh. Little shoe. 10 na sabihin ko, ito yung pinaka sikat na shoes sa Denmark. Yeah. Ito, Lidl shoes. Sabihin mo, Denver Nuggets. Oh, Denver Nuggets. oh. Nikola Jokic, yo. Meron ako. Lidl. Ito, ilalagay mo pa sa box. Ang Nike kong box dito, lalagay mo pa sa Nike box, no? O, ito Oh, Jordan yan, tangina, pagbukas, Lidl, no? Meron akong parang sinabi lang sa akin 'to na mas magdali daw na imbis na ilagay mo sa bagahe mo. Before ka daw umuwi, parang 4 months before, kumuha ro ng balikbayan box, punuin mo 'yon. Tapos ipadala mo ahead ng parang 3 months before ka umalis. Pagdating mo rin, pare, ano na rin balikbayan box mo? Pero wala nang laman. Siyempre, pupunuin mo, pare. Pupunuin mo. Pagdating mo rin, pare, lahat ng mga tao, yung kumaga, dami mong pasalubong. Magugulat sila, pare, nasa loob lang ng balikbayan box mo lahat ng pasalubong moment. Oo. Yeah, planning. Sana naman may laman pa pag dumating sa Kung Pinas. marunong ka naman magplano, madali lang naman yan eh. Saka, parang kasi ang hirap na yung parang meron ka lang window ng 1 buwan para maghanap ng pasalubong kani-kanina. Pero tol, kasi nakita ko dati kasi, nakwento sa akin ni si JJ ba nagkwento sa akin, sabi niya ganun tol, nung umuwi daw siya ng Pilipinas. Nagulat daw siya, yung yung mga furniture sa bahay nila tol, IKEA. Sabi niya, IKEA to Sabi niya, paano napahatid dito? Gagaling Denmark. Pwede ka pala mag-hire tol ng... Pinabalik ba? Hindi tol, container box. Yung container, ship container. Yeah, pwede kang umupa. Yeah. Pwede ka magpabili nun, isisend mo ng ganun, di ba? Magkano kaya yun, no? Yun nga lang, kalaman. Pag send. Depende siguro kung gaano kalaki, syempre. Parang ang per cubic meter, yung kagaya na lang yung sa biyanan ko, gumawa sila ng gano'n. Parang nagbayad yung biyanan ko ng 4,000. Tinadala nila sopa nila. Sopa, mga cabinet. Yeah. Parang 4,000, 6,000 gano'n yung binayad nila. Kung may pera ka naman, Chong, tapos kung afford mo, I mean, you have money to spare, di ba? Bakit hindi? Kung ikaw naman din makikinabang sa Pilipinas eh. Pero ito kaya. Actually, isa rin yan siguro sa sa parang advantage din dito na gusto ko nga yung in-advise sa akin na yan na either magbalik bayang box ka kasi parang it doesn't make hindi magiging sensible sa iyo na isalampak lahat ng pasalubong lang sa bagay. Kasi may mga bagay ka pa rin na kuwari, alam mo na sa Pilipinas, puta, may biglaan lang sumusulpot na hindi mo naman kilala. Yan na naman yung nakasapatos eh. Yung hindi mo nga pinailam sa kanya na uwi ka pero naamoy ka niya na nandun ka na eh. Yan yung tao na pagdating mo sa lugar nyo, there's a disturbance in the force. The force field. It's, Yan yung mga tao na siyempre, nagustuhan ko yung advice niya kasi kahit sino yung dumating, kumbaga, ang ginagawa niya pare, nilalagay, parang yung pinaplastic lahat ng pasalubong. Pero yung mga lang maliliit na napkin kunis na pwede niyang mabili rito. Yun lang yung, wala namang nothing important. Ano bang usually? Yung mga pinamimigay na libreng tsinela sa hotel, di ba, inuuwi niya yun. Pinabalik ba yung box niya? Airmat ko rin, ganyan. Pag nasa, pupunta kami sa hotel, lagyan ko yung mga sabon, toothpaste, mga... Parte raw ng binayaran eh. Kulit eh. Bayad daw yun eh. Lagi kayo mga airmats natin eh. Ginawa ko rin yan, tol. Nung umuwi ako ng Pilipinas, na ano ko eh. Lucky na promote ako sa na ano ako sa business class, tol.
Oh, Puta, na-upgrade ka pare. Na-upgrade ako nung Upgraded. yung uwi ko na, yung pinakamalayo kong flight. Kasi ang flight namin dito hanggang Dubai, Dubai hanggang Cebu. Yung 9-hour kong flight, tol, na-upgrade ako sa business class, tol. Tangina, tol. Luxus, tol. Dufoy menu, Cortec. Bibigyan ka pang complimentary Bulgari toiletries. Oh Puta. my God, man. Tol, meron ako. Yung talagang ganitong kalaking box. Yung ganyan kalaking box, Ganyan may yan. perfume, may toothbrush, may pang-shave, Yeah. lahat, tol. Sabi ko sa tito ko, sa'yo na yan, galing sa akin yan. Pero galing airport. Yeah. Yun ang history ko, web history. Tinanggal ko yung mga censored eh. Yung mga black to white, white to black. Ako naman ang ginawa ko, Ayun na pa. yung- Hold on tight, guys. Hold on tight. hindi, ang ginawa ko, pre, kasi masyado mahaba yung yung mga searches ko. Ewan ko makikita niya. Masyadong mahaba. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng, kumbaga, mga search ko na meron certain backstory. Ang nakita ko, nilista ko yun dito sa Ang number 1 ko pare, kasi one time, kinaagat ko yung daliri ko. Ito yung pagkakatanda ko sa kwento na to. Kinaagat ko yung daliri ko. Tapos parang nalunok ko yung yung mga pira-piraso ng Kasi ginagano mo yun. Nalunok ko yun. Tapos nung one time, nag-search ako, kumbaga, gaano ba kadumi yung bakterya sa kuko mo pag kinaagat mo. Tapos lumabas pa rin yung salitang auto-cannibalism. Ngayon search ko, ano ang auto-cannibalism? Yung sabihin ng pare, yung mga bagay na kinakain mo galing sa katawan mo. Yung mga poklat pare, meron akong nabasa na isang article na may isang bata kinakain niya poklat. Anong poklat? Kulangot. Alam mo yung yung Sugat? Shit. Masarap yun. Kukutkutin niya yung poison. paa, tapos kaagatin niya. Tangin na. Lupit pa. Tapos meron pang babae, pero may sakit naman siya. Ang sakit niya pare, pag na-stress siya, tapos siya, yung nagkakaroon siya ng anxiety, kinakain niya yung buhok niya. So kailangan siyang biyakin pare para tanggalin yung buhok sa bituka niya. Oh my God, man. Yeah. Yun, tapos sinerch ko rin, ang pagkain ba ng kulangot considered as auto-cannibalism? Which is totoo pare, oo. Parte siya ng auto-cannibalism. Parte siya, yung kulangot? Oo, kulangot. Pag kumakain ka ng kulangot mo. Lahat daw nang galing sa katawan mo pare na kinakain mo. Tapos, paano yun? Hindi naman galing sa hindi naman galing sa yung kulangot. Sa labas yun eh. Galing labas yun eh. Dust yun eh. Yung kumbaga, pero rin kasi siya, parte siya ng parte pa rin siya ng katawan mo. Muta, mga ganun, luga. Muta, luga, yeah. Ano ba yung English ng muta? Anong English ng muta? Morning dew. Alam ko sa Pinas, morning glory yun. Morning dew, gago morning glory ba yun? Morning glory. Ang tawag nila pare, eye boogers. Eye booger. Morning glory pala yung bimpo pare ng mga jeepney driver. Yan pare, good morning sunshine yun. Yung nilalagay sa morning dew ba? Morning dew. Yeah, morning dew. But parang, isipin mo earwax, disgusting. Booger, disgusting. Pagdating sa muta, morning dew. But parang, siguro Ba't parang hindi nakakadiri yung pangalan sa muta? Siguro may pare, meron naman sigurong technical term ang muta. Pero alam ko kasi tawag nila diyan pare, eye booger. Yun ang tawag nila diyan. Eye booger? May pagkakatanda ako Teka lang, i-search ko lang sa libro natin eye Sa booger. Meron ba tol? Dito nakalagay. Maliit eh. No, mali pala ako, tol. Ang morning dew pala, yun yung pag gumising ka ng umaga, tas mahabog, tas makikita mo yung parang blanket ng tubig sa mga buska. Yeah, yung gawa ng hamog. Yun yung parang morning dew. Nagkamali ako, kaka-dew ko to eh. Okay.
Ito pala ito. Sit, sit, sit. Alibang bang. Sa laginto. Sa lago ba? Ano, Ang eto na, naging ang yung dating daan po. yung sumunod kong sinearch kasi, ano to eh, siguro mga 2 years ago to. Naghahanap ako ng ano ba tawag ba? Ng lente ng camera. Okay. For some reason, biglang sumulpot yung article ng ano ba tawag dun sa ano yung sakit ni Michael Jackson, yung maitim ka tapos pumuputi ka. Vitiligo. 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 Oh, vitiligo. Yeah. Yan parang nag-search ako nun tapos so far nung tinitingnan ko siya parang hindi raw nila ma-define kung it is parang parang mutation nung panahon nung nagde-develop tayo as a human being. Okay. Tapos nag-deep search ako niyan tol na nauwi ako na yung parang may isang bata na naglagay siya ng article na ang theory niya, lahat daw tayo egoy. na hindi raw natin may tatanggil, lahat daw tayo egoy. Tapos may isang comment doon na nagsabi na na ang problema kasi isa raw na parang characteristic ng pagiging egoy, malaki yung uten. Sabi naman ng bata. Hindi kasi the more ka nagpupunta ng north, the more ka pumuputoy, umiksi yung titi mo. Yung paliwanag niya. Talagang scientifically, ano yan, prove, talagang, ni-research niya yan ng maigi. Di ba? Hindi kasi yung ano raw kasi, yung skin features, parang parang yung through evolution, nag-a-adapt daw yung melanin mo. Kumbaga yung vitiligo, para siyang isang skin features nung nag-a-adapt yung melanin mo, para siyang mutation habang lumalayo ka sa Africa. Parang ganon. Tapos yung anong nangyari pare, para siyang thread comment pare. Tapos ang gist nung tanong sa kanya nung lalaki. Parang hindi totoo yan kasi isang feature sa pagiging itim. Yung malaki nga yung burat. Sabi na lang niya. Hindi naman kasi pumupunta na pumuputi ka, umiiksi yung titi mo. Makes sense, pare. Makes sense. Kaya na make sense na. Kaya na make sense. Ano ba yung yung sinerge ko? Paano pare? Paano magtahi ng butas sa bulsa ng pantalon? Kasi hindi kasi nung tumingin ako dito na kumare may sira yung pantalon mo tapos papa-repair mo. Pare mo pinakamababa 350. So, dali-dali lang, di ba? Tatahiin mo lang, no? Yun na nga tinitingnan ko yung tiningnan ko yung butas ng pantalon ko. Parang maliliit siyang patches pero kalat-kalat. Gawa nung, di ba yung pagka nagbabay ka tapos yung telepono mo parang nire-rape yung bulsa para. Yun yung pwede ko sabihin. Siya nag-create siya ng mga butas. Yeah. So nung tinitingnan ko, sige ba ito bayad ng 300? So pare ang binigay sa akin advice is, pwede kong itupi yung dulo ng cinch ng pantalon ko. Tapos pwede ko siyang pasadahan na ng sewing machine o kaya mano-manong parang X na type na sewing. Yan yung sa akin. Yun yung advice. Ginawa mo naman. Hindi pa naman. Hindi ka na bumili ng patch. Hindi iba kasi yung parang cloth ng bulsa. Pag nilagyan mo siya ng patch, parang mapupunit lang siya. Okay. Masyado ba? Hindi siya kagaya ng denim na pag nilagyan mo ng patch, medyo sturdy yung material na kaya niyang i-hold yung patch. Sabagay. Para siyang cheapest version ng wool cotton. Yun yung dating ng mga bulsa ng mga pantalon. So, ano pa ba yung mga interesting na sinerge ko? Sandali lang mga kuya. Take your time. Take my time pare. Yung pare, ano nga ba ang properties ng isang toothpaste? What? Kasi
Oo, kasi yung unang Hindi ano, ba 'di ba? Unang mayonnaise yung base nun? Mayonnaise? hindi kasi pare unang eto pare, unang panlinis kasi ng ano, unang panlinis kasi ng bunganga pare is mouthwash. Mm. Pero bago na imbento yung mouthwash pare, ang mouthwash pinanlilinis yun ng sahig eh. Para siyang, hindi ko alam, para siyang, masyado siyang matapang. Pinanlilinis siya pare ng sahig. Para siyang sabon. Yung ba yung fluoride? Yung ba yung ano? Yung ba yung matapang na chemical nun or what? Ang trabaho naman ng fluoride parang ano, parang pinapatibay niya lang yung ngipin. Ayun yung paliwanag dun sa search ko. Pinapatibay niya yung ngipin. Pero parang sa isip ko ano, may mga certain base daw ang ano, ang toothpaste na ano na ah, sinasabi nilang may fluoride pero hindi. Kumbaga parang ang nalalasa mo parang mint lang tapos another type of chemicals. Wala talaga siyang fluoride. Wala rin siyang cleaning solution parang ganun. So parang bumibili lang tayo Ang pinaka-effective ng nga kahit daw na yung ano yung ang pinaka-effective daw. Ano yung version nila dito? Peptide ano ba yun? Yung kulay puti yung ano? Sensodyne. Pepsodent. Pepsodine. Pepsodine. Hindi Sensodyne yun, di ba? Hindi ba Sensodyne yun? Yung kulay puti yung lalagyan. Pepsodent yung parang hindi bumubula. O yung Hindi yung maasim. Hindi yung Yung ba yung pinaka-effective. maasim? Yung ba yung maasim? Hindi siya maasim. Hindi siya maasim para siyang ano, mabuhangin pagka tinutoothbrush mo. May ganun dati sa school, di ba? Libreng toothbrush. Pupunta sila sa school. Sabay bibigyan kayo ng napaka-asim na toothpaste. That's disgusting. Sa school yun. Hindi ko alam yan Sa pala. public school, ganun. Pupunta sila doon. Sabay may mga toothpaste silang parang kino-commercial siguro. Tapos lahat kami, oh my God, ang asim. Sabi ko, what the fuck is this? Shit, na biktima kayo doon, tol. Kaya po, tja. Nalabrats kayo ng di oras yun. Pocha, ito mga tanga-tangang teacher. Oh, patanga tayo dito. Sabi lang naman, yes every time eh. Ganun talaga tol eh. Yung mga ano tawag dyan, parang public program ng school yan eh. Yung parang, noon pa lang, di ba yung mga bata pinapakain ng libre. Diyan uso Yeah, mga yung mga Nutriban eh. Ayan yung feeding mga, program. yung mga payat, mga ano. Yan. Ano ba tawag dyan? May tawag sila dyan. Hindi Oo, feeding program. Ano ba tawag dyan? Hindi feeding program, parang lakas sa Tagalog eh. Gatas lakas or something. I don't know. Tapos usually naghahanap sila ng masyadong anorexic na. Pipila kayo para kunin yung weight nyo. Tangin na yan. Si Kay hindi na-experience si Kay yan dahil ano sila, rich kid yan si Kay sa Pilipinas. Gago. Naka-subdivision ba yan? Yeah. Well, village yan sila Kay, man. Shout out. It's like, Okay. guys, pupunta daw sa Kaya na. pupunta daw sa pandesalin eh. Do you guys have like gluten-free bread? Sabi sa tindero, tangin na mo ka, masusumbukot sa nanay mo. Anything that's non-dairy. So si Kuya Kay na. Parang feeling ko yun lang yung parang importante kong ano na. Hold on tight, guys. Si Kuya Kay na. Okay, ang sinerch ko is Palawan Peacock Pheasant. Tol. I-search mo parang ganda. Nasyak ako. Meron pala tayo nun. Ano yun? Ano tol? Fasan. Pero Pilipinas, endemic sa Pinis. Nag-umpisa yung... Peacock? Yeah. Peacock Pheasant siya tol, man. Para din siyang peacock eh. Mukha siyang peacock. Pero Fasan siya. Okay, ba't mo naman sinerch yan, Kuya Kay? Kasi tol, larin nung isang araw na pumasok sa utak ko yung... Ano may kwento ng Ibong Adarna? Hindi ko na masyadong maano. Ay, may tatlo magkakapatid. Sa alam ko may prinsipe. Yeah, di ba yung pagtataihan ka ng ibon, magiging bato ka. Yeah. Di ba sabi nila golden daw yung ibon, magandang kulay, di ba? So meron ako nabasa, may nag-suggest that must be a golden pheasant daw. Sabi ko, hindi endemic sa atin sa Pilipinas ang golden pheasant eh. Oo, totoo. So parang either pupunta ka ng Australia o somewhere else. So nag-search ako. Sa Sub-Saharan Africa. So nag-search ako.
Nung na-search ako sa sabi mayroong Palawan Peacock. So, mayroon tayong Palawan Peacock Pheasant. Tapos nung nakita ko, yung lalaking version tol, makulay tol. Tangina ko, parang medyo dark, violet yung malupit yung ng ibon, di ba? Sabi ko, malamang ito yung sinasabi nila eh. Sa store. Pakita mo nga, kuya. Ayun na. Pakita mo. Ang ganda. Parang feeling ko nga rin yan. Ang ganda, pare. Ang ganda, no? Yeah, tapos inisip mo. At saka ako na meron tayo yan eh. Tapos ito pa, pag nakantol, makita mo yung patterns ng feathers niya, di ba? Yung pag bumuka, walang picture yung bumuka. Wala picture na nakabukot. Ito to. Mahilig ka. Ito to. Mahilig ka sa bumubukot. Alam mo naman ako eh. Lahat ng bumuka, pinapasok ko eh. Ano yan? Yan ang matindi Yan, pare. Yan, binuka niya yung ano niya. Female tsaka male ba na ganyan? Yung male yun tol kasi yung male lang nililigaw sa babae. So sila yung makulay. Okay, so male lang yung nag-spread ng ano. Yung makulay na gano'n kasi kailangan na mag-perform, di ba? So na-curious lang ako, di ba? So sabi ko, Kailangan niya mang-bait pa. meron pala tayong gano'n, di ba? Kasi I always thought yung iyong Obadar na akala ko Phoenix eh. Palagay niyo ba karamihan ng mythology na kwento sa atin may pinagbasehan? Parang feeling ko tama ka kasi myth yung Ibon Adarna. Yeah. 'Di ba? Matagal nang kumbaga kinikwento sa atin yan. Siguro Pero palagay niyo may pinagbabasehan ng katotohanan. malamang tol, kaya may kwento sa mga unang panahon para sa tingin ko kaya katulad doon ito, wag para yung katulad sa peacock na yan. Siguro kaya sinabi yan is a way to protect it, di ba? Wag mo papakalaman yung ibon na yan, baka ma-curse ka, ganito, ganyan, di ba? So, hindi mo papakalaman yung ibon. Parang yun yung way para sabihin sa'yo na matanda na wag mong pakalaman yung ibon, let them live their lives, di ba? Oh, yeah. Kung sabihin sa'yo, kung sabihin rin. sa'yo ng matanda, pagkikitaan mo ng pera yan, so ubus yung ibon na yun, tangin na yan. Lahat may purpose eh. Pero sa tingin ko may halo-halong, depende ng culture kung anong pinaniwalaan ng mga tao, di ba? Nung unang panahon na yun, man. Parang dire warning no na. Yeah. Sige, pag Kaya nga ang multo sa umaga sa gabi lang lumalabas, di ba? Yeah. Tapos yung sunod kong ang multo. yung sunod kong sinearch wala lang napaka-basic NBA playoff bracket. Tingin ako noong tayo kung sino na nanalo, di ba? Ngayon, finals na eh. So, 1-0 Indiana, man. Haliburton, pare, game-winning shot. Yeah. Ang pangit ng release niya. The most ugliest release ever. Pero sabi ni Steve ko, wag Pero daw ang tanong pakialam. ng pare pumasok. Pero shooter, Yeah, sabi nga na, ang pangit niya bumitaw, pare, parang nag-glitch na NBA player sa 2K. Ano yung tsura na nag-glitch? Gumagano yung braso. Oo, parang iba yung release niya. Parang iba yung hawk ng bola. parang nasa unahan to sa baba. Parang nasa unahan eh. Oo, parang kakaiba. Baka yun yung shooter. effectiveness niya, pare. Doon siya, Yung doon pagiging siya most effective niya. effective. Tapos, Si Haliburton. ito, yung pangatlo, nagko-canvas ako ng bagong bike, di ba? So, tumitingin ako ng bike, ito yung parang nagustuhan ko eh. Kasi parang pwede ko masundo yung anak ko, di ba? Yan yung maganda, pare. Electric. Yeah, may baterya din siya. Pero alam mo yun, cargo bike ang tawag sa kanya, so pwede ako maglagay ng bag o kung ano mabibigat na bagay, di ba? Well, yun, parang Magkano naman yan? ano yata yun, tol? 14, lahat kasama yung mga kasama na lahat ng mga parang extra ulster, yung upuan ng bata sa likod, yung tapakan ng batang paa, yung extra malaking basket sa unahan. Yeah. Meron akong tanong sa inyo tungkol sa mga search history. Pag nag-search ba kayo ng isang bagay, may experience nyo na ba yung simpleng-simple lang yung search nyo, bigla-bigla parang na kayo nagdo-doom scroll? Yeah. Yung kumbaga nagsasanga-sanga yung mga sinesearch Yeah, mo. totoo. Yeah. Na, pagtingin nyo sa relo, puta, naka-4 na oras ka na. Ginagawa mo. Yeah, ako madalas yan sa akin nangyayari to pag may mga Guilty ako yan, guilty yung ako. mga science o kaya tungkol sa crime. Buti nga sa'yo, para at least sa'yo kind of make sense. Yung sa akin, tangan, titingin lang ako, ano ba ang fading ng ganitong pantalon? Maya, doon na ako sa shop na kabi, ilalagay mo ba sa cart mo? Hindi, pag-isipan muna natin. Ano pa tayo ngayon? Tapos pag ko sa sarili, yun lang ginagawa ko. Yun nga nakakatakot no? We're all guilty. I'm also fucking addicted sa phone ko. Pero as much as possible talaga gusto ko siyang i-down. Pero hindi.
Siyempre, kailangan natin mag-search, mag-upload. Kailangan nandun lahat. Siguro kung nag-search ka, nag-scroll ka to the death ng may purpose. Hindi lang yung scroll ka ng scroll, tapos titingin ka na ng mga Ano? memes. That's fucked up. Pero siguro kung nasa phone ka palagi, okay, parang, okay, ano ba, i-upload natin, blah, blah, okay. May plano ka for vacation, blah, blah. I think that's fine, right? Pero pag yung ganun ka ng TikTok, tapos lahat ng nakikita mo, mga black guy na, Shirone, Shukona, Kune. Tawa ko ng tawa. What the hell? Ang dami. I think that's bad, di ba? Hindi, siguro kung mga tumitingin ka within parang split seconds o minutes, yeah. Pero pag parang feeling ko sa bating pagkakagayanganan na wala namang parang mental advantage na binibigay sa iyo. Kundi parang nag-ubos ka lang ng oras. I think that's yung parang negative talaga doon. Minsan naasar ako niyan yung Minsan 2 oras na. Tama ka dun. hindi nga parang yung nga rin, kaya hindi ko na rin yung buong search ko kasi yung buong search ko for some reason yun yung mga bagay na inisip ko pag may pera ako ito yung bibiling ko. Yung parang mga ganun. Pero sabi ko pag tumitingin naman ako parang wala naman siyang sense dahil ang ano kasi yung minsan yung feeling mo na gusto mo siyang bilhin. Pag nilagay mo na siya sa cart, ayaw mo naman siyang bayaran. Parang inisip mo, dapat ka ba bayaran ng ganito kalaki? Hindi parang di worth it. Kasi isipin mo na ba, I don't need it in the first place, di ba? Yeah. Alam mo yan? Tetenga lang yan dito sa bahay na hindi ko magagamitin yan. O, commercial muna tayo. Ano yan, tol? Gusto ko yan, pare. Yan ang mga gusto ko, pare, mga Japanese na ganyan. Yan yung mga gusto ko, yung mga kawaii cuteness, pare. Seriously. Yan. Sabi ko dati, hindi talaga pa ako nakikita ng black guy na nag-Chinese Japanese. Never. Biglang, botcha, sumasayaw ng mga anime ko. Konnichiwa! Mga ganun pa. Ang macho pa. Oh my God. Nagugulat nga ako ng ang Japanese, parang Japanese social media culture. Masyado siyang talamak na ngayon sa Western world. Na hindi ko alam kung paano nangyari. Noong una pa rin, contain lang yun sa Japan eh. Kumbaga may certain niche lang ng mga outsiders na nakaka-appreciate lang. Bigla-bigla para halos lahat ng tao, man. Meron akong napanood na metal na banda. Tapos yung video nila para ako nagbabasa ng anime manga. Pero mga putito meron yung nag-headbang siya tapos may yung overfocus sa kanya tapos may para siyang magta-transform into something may ganun siya nga. Ano klase video to, men? Tapos yung transition niya para nanonood ng anime. Metal na banda. Pero yun nga rin yung parang nakita ko na paano nangyari ganun kalakas ang influence ng Japanese social media bigla sa Western world. Halos lahat ng yung mga anak natin sa Pokemon eh. Yeah, yung mga anime. Oh. Pokemon, Naruto. Dahil din sa internet show, man, alam mo yun. It's a one click away. I'm only one click away. Parang feeling ko kasi masyadong colorful ng karakter ng mga Hapon, no? Lalo na pagka pine-present nila sa internet. Na parang hindi mo ma-imagine na gagawin mo yun sa bansa mo, pero nung na-discover nila na pwede pa lang yun, napaka unhinged, yun ang tawag doon, di ba? Napaka-unhinged itong mga taon to na super interesting sila at the same time. Na parang napaka-unique, napaka-interesting, di ba? Mga samurai, ninja, mga ganyan. Hindi nga samurai ninja yung pinakita mo sa parang reverse ng samurai in ninja. Ganun. Konnichiwa! Get out! Maski yung pagtiningnan mo yung mga anak natin pagka nag-ano sila sa WhatsApp. Yung mga ganun nila, parang Japanese galing sa mga Japanese na nag-ano nun dati sa SOCMED. Ay rin naman ako, guilty rin ako minsan pag yung quick photo lang. Ako ganyan. Di ba?
Walang sariling identity yung mga Pinoy. I don't know why. And feeling ko naman to lang identity natin natural tayong Mix parang tayo. chameleon eh. Sobrang Hindi, mix. actually parang chameleon pare. Kaya nating mag-adapt, kaya nating magbago ng. Pag pumunta ka na Amerika pare, pwede mo sabihin hindi ka Pinoy, pwede mo sabihin Meksikano ka. Wala silang magagawa eh. Hindi ka nila pwedeng pag-isipan ng iba pa eh. Mexican ako, Mexican. Mexican. Yeah. What do you mean? Can't talk Spanish, man. But want to be. Ano pa yung search history mo, Kuya Kai? Guys, history ko is... History ko si Dick Israel. Oh, tangina si Dick Israel. Yung artista sa Pilipinas. Patay na ba yun? Yeah. Kasi siya yung pinag-usapan namin ni Ryan na meron kami pinag-usapan ni Ryan na mayor na nakulong from Laguna. And yung natatandaan ko si Dick Israel portrayed that mayor, si Anthony Sanchez. Kilala mo yan, Jake? Si Dick Israel? Yeah, yung laging kontrabida. Nasa Yusuf Shorts natin yun, di ba? Hindi, si Antonio Sanchez. Anthony Sanchez. Politician? Yeah. Mayor. Hindi yata. Hindi yata. Parang pinatay niya yung babae tsaka yung Boyfriend. boyfriend kinidnap. Kaya kasi hindi niya... Yeah. Narinig ko to. Hindi niya makuha yung babae, di ba? Oo, narinig ko to. Yeah, narinig ko to. Ito yung ba yung yung parang suspect nila na pinatay nila tatapon yung mga katawan sa bangin. Yung ba yan? Hindi. Parang pinatay muna yung lalaki, yung boyfriend ng babae, tapos nirape niya yung babae, tapos pinarape niya ngayon yung babae sa mga bata niya. Bodyguard. Sa mga bodyguard niya. Tapos saka pinatay yung babae. Oo. Yeah. Natagpuan ba yung mga bangkay o... Yeah. Isa yun sa na matagal yung kaso na yun ni Antonio Sanchez. Kaya tol, lagi na national TV yun pag nakukorte siya nun. Kasi isa yun sa parang gruesome na nangyari nung time na yun, di ba? Ang problema kasi pare bata. Tol, bata si ni Ramos. Yeah, nauna ba yan bago Visconde Massacre? Nauna Visconde. Okay. Malaki rin yun, no? Tapos nauna si Haluso sa kanya na nakulong. Sumunod siya. Yeah. Tapos Etchigaray na yan, no? Speaking of Etchigaray, ano rin yan pare? Magkakasunod yan si Antonio Sanchez at si Etchigaray. Nauna lang si Antonio Sanchez, tapos a couple of mga 2-3 years si Etchigaray na. Oh my God. Kauna-una ang death penalty ulit sa Pilipinas yan, men. Yung tawag yan? Lethal injection. Alam ba ginawa ni Etchigaray? Kay Kuzde? Nirape niya daw yung anak niya. Parang multiple beses niyang pinagsamantalahan, ganun. Shit. Yung ngayon kasi ito nga yung worst part doon, no? Nung mamamatay na siya pare, dinideny niya. Kasi sinabi niya patawarin niyo, pero sabi niya parang pinapatawad ko rin kayo dahil di ko ginawa. Parang ganun. Yun yung huli niya sinabi. Ginawa niya yun. I believe. Kasi kung talagang hindi mo talaga ginawa, sisigaw ka, magagalit ka, lahat, gagawin mo lahat. Pero pag yung parang content ko, kaganda ko lang, hindi ko ginawa yan. Parang, you did it. Para sa akin. Ano ka naman papalag doon? Parang nakatali ka. I mean, habang umaandar yung kaso, that's what I meant. Di ba? Talagang ilalabas mo talaga at gagawin mo lahat. Siyempre, pag yung media nandiyan na, patay ka na, talagang tutuluyan ka, di ba? Ano raw kasi pare, ang nagpatunay daw may natirang si Mil. Ayun. Like and subscribe. Puta yung Etchigaray to. Ito yung patay na yan. Ito yung last kong isa sa mga interesting. Nakita ko sa news, meron tol Colombian hitman, 'di ba? Kala ko nung una hitman, pero nabasa ko yung yung code name niya, pangalan niya tol La Muñeca kasi babae tol, hot na babae man.
Oh my God, sino yan? Assassin siya tol, man. Nahuli siya sa ano, matagal na to. Matagal na to hinahanap, man. Isipin mo tol, ang code name niya, La Muñeca, The Doll, man. Dadal? Yeah, kasi mukha siyang Paano sistema niya pumatay? Parang aakitin niya yung target. tol, kasi normally yung mga target niya lalaki. Recently lang yan? Yan, nakahuli siya recently. Ay po, siya gagawa ng movie yan. Pustahan tayo, gagawa ng movie yan. Ano namang movie palagay mo yan, pre? Yan, La Cucaracha. Yan yung buhay niya. Lako. Okay. Hindi ba si Rosana Roses yan? Tol, ang dami nang gumawa ng parang maliit na Amerikanang assassin. Yung Salt ni Angelina Jolie, di ba? Yeah. Assassin din siya doon. Ito real life. Anong pangalan, pre? La Muñeca. L-A Colombiana. space. Colombiana din to. La Muñeca. M-O-N-E-C-A. M-U-N-E-C-A. M-U-N-E-C-A. Muñeca. Oh my God. Ano talaga siya, pre? Positive ba? Positive? Kaya lang Fuck naman, oh. Ano sa palagay mo, kasi. Jake? Ano sa palagay mo, Jake? Pagpapatira ka rin dyan? Teka lang, titignan ko muna. Kailan mo Medyo, tignan muna natin. Pero di mga assassin, alam mo yung palabas niya, Jennifer Lawrence, Red Sparrow? Oh my God, mukha nga talagang assassin. Pag tingin niya sa camera, pare, oh. Tingnan mo yung chong. Red Sparrow. Galing siya para sa mga nasa all girls na assassin, man. Parang ayan, pare, oh. Tingnan mo yung itsura. Mukhang isusubo yung kaluluwa mo, pare. Pagsubo yung kaluluwa mo, iluluwa pagkatapos, pare. Pagsubo sa kaluluwa mo, puta kakainin at tapos idudura niya sa mukha mo, pre, yung kaluluwa mo. Sa mukha mo, pare. Oh my God. Grabe. Totoo ba to? Totoo eh. Ano siya? Parte siya ng kartel? yata. Kasi usually mga assassin, parte yan ng Colombian kartel. hit woman, the doll. Nakalagay dito. Yeah, Colombian Barbie doll. La Muñeca. Oh my God. Parang ano tol, parang napasubo ah. Oh my God. Oh my Dahan-dahan lang po ah. Ganun. Dahan-dahan lang po. Yung mayor daw eh. Bagong saltang face. Ano eh. Bago salta eh. O, papitan ka ni mayor. Ay, Parin mo na yan. dahil nagkwento ka yan, Jake, meron akong sidestep na kwento dyan. May lalaki, no? Nakulong siya pare, pero ang kaso niya kasi parang binugbog niya yung asawa niyang babae. Pagka violence sa asawa mo, ang gagawin siya, gagasain ka sa loob ng ng preso. Pero binigyan siya ng special na deal kasi parang takot na takot siya maripe. Sinabi sa kanya, ang preso mo, dalawa lang kayo. Pero ang kasama mo, isa sa pinaka parang matinding kriminal sa buong preso. Nung pumasok siya pare, yung cellmate niya, parang 6'7", tatad ng tatawang laki ng katawan. Tapos nagulat siya yung kama nila, isa lang. Sabi ng lalaki, alam mo, matagal na akong matagal na ako walang nakaangkang dito. Alam mo na anong gagawin natin. Takot na takot siya. Pero sabi ng lalaki, bibigyan kita ng fair na laban. Ayun, ganun. Mamili ka. Gusto mo maging nanay, gusto mo maging tatay. Kaya pag tinanong kayo gano'n, anong pipiliin nyo? Oh my God. Talagang wala kang choice? Tatay ka lang siguro pa. Ikaw nga, tatay ka rin. Tatay rin ako. Tatay lang din ako. Ito sabi ng lalaki, no? Hali ka na tayo. Kainin mo na makipukin na. Kainin mo na malaking pukin na. Hindi kita ba rin?
May sabi, alika na tay, kainin mo na malaking puwi ni na. Holy shit, man. Oh my God. Wala rin siya lusot. Walang lasot. Sira ulang yun. Oh my God, La Muñeca. La Muñeca, saan? Hindi naman ako baumuting kay La Muñeca, no? Iba yung mga tingin niya, eh. Masyadong brutal, eh, no? Masyadong brutal, eh. Yung pagtingin na gano'n, eh. Parang possessed. Nadal. Hindi kasi parang feeling ko kasi pag doon ka pinanganak, pre, lalo na sa mga ganyang parte ng South America, masyadong rampant ang idea ng cartel. Usually pag mga hitman, parte ng cartel yan, pre. Hindi lang yung basa-basa parang okay, ako freelancer ako na hitman. Alam ko walang ganyan, eh. Wala. Either parte ka ng isang parang corrupt government na grupo or parte ka ng cartel, ganun lang yun. Kasi hindi ka pwedeng rampant na loose, eh. Ano tawag nila diyan, pare? Sicario. Diba? Yun ang mga tawag nila, mga hitman, mga sicario. Mga assassin. Mga sicario. Napanood niyo ba yun, Tol? Yung pelikula na Benicio del Toro. Yeah. Pero kailangan panoorin ulit. Anong bangis niya? Isang beses ko na napanood yun, eh. Yung 2, hindi ko napanood. Brutal nun, Tol. Yung 2 medyo disappointing, pero yung 1 nun, brutal, pare. Pare, ito na, may nakalagay na kagad, Aubrey Plaza fans urge actor to play Colombian hitman Dadal. Bilis, no? Di ba komedyante yan si Aubrey Plaza? Tol, namatay ng asawa niya. Nag-suicide yung asawa niya. Tara, kawig. Oh my God. Kawig. Kita nyo? Yeah. Yan, no? To play Colombian hitman Dadal. Siyempre naman, yung title niyan, Dadal. Diba? What you think? Huwag naman si Aubrey Plaza. Parang hindi mo take serious din pag si Aubrey Plaza. Babyface killer. Ito ba yung comedian na parang hindi lagi tumatawa? Yung parang yung demeanor niya iba. Parang lagi siyang bad trip. Ilalagay kanya sa weird at awkward situation. Siya. Parang ganun yung yung bit niya lagi. Yung bit niya yung parang awkward nga siya na parang galit. Saka pag niya rin yan, beat niya rin yan pag ini-interview siya. Minsan parang ang tagal-tagal mo nang ini-interview, ang tagal-tagal mo nang ginagawa. Parang di ako naniniwala na awkward, socially awkward ka lang. You're doing it on purpose. Pero nakakatawa Tol. Parang meron siyang palabas yata kasama ni Zac Efron. Si Zac Efron, lolo niya si Robert De Niro. Yeah. Tapos sinabihan huwag mong panoorin, Tol, madidisappoint ka. sinabihan ng tauhan ni Robert De Niro si Aubrey Plaza na yung sa sex scene nyo, huwag mong pag-araruan yung utong niya kasi he doesn't like it. Di ba? Lakas din ng loob, no? Oh my God. Hindi ko lang maintindihan si Robert De Niro. Galing-galing niyang actor. Bakit siya pumipili ng mga ganong klaseng role ngayon, no? Okay lang siya tumanda. Pera. Broke yun, eh. Kahit diba, na, Tol. Kahit na, Tol. May sex scene ba si Robert De Niro? Oo, kasama si Stallone. Nung bata siguro, yan. No. Tol, meron yan, sa 9-1000. Sino ba tong yung si Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, kalala niyo ba yan? Yung siya, naging actor, gumanap siyang isa sa Three Musketeers noong unang panahon. Meron silang pelikula ni Robert De Niro na may frontal nudity, tapos meron silang tinitirang babae sa bar. Batang-bata pa si Robert De Niro, parang mga nasa 27 lang yata, on his 30 siguro siya nun. Before siguro itong pelikula na to, pare, before siyang nakilala sa Godfather. Before siyang pumasok sa Godfather 2. Try ko panoorin, pero parang first scene talagang parang naboboring ako, pinapatay ko na kagad. Hindi kasi hindi updated yung yung nasanay ka kasi pagka-gangster pag binaril para sa ulo, tapos nakakalat na yung katawan sa kalsada.
Tapos minubutburan nila ng cocaine. Walang ganun. Napanood Walang ko, ganun. ano ba yun? White, sino ba yun? Si White, si Johnny Depp ang gumanap. Ano siya yan? Double agent kasama Yeah, niya si Al Bobby Pacino. White or something. Hindi. Yung ano siya, hindi yung FBI siya, yung gumanap siya ng matanda na white hair na mob boss. Yung Irish mob boss? Oo, Irish mob. Yung pinanood ko yun. Maganda yun. Johnny Depp. Ano brutal yan, no? May paborito siya ng paglibingan na na ilog. Panoorin mo yung The Gentleman ni Guy Ritchie. The Gentleman. Maganda ba? Yeah, yung nandun si Matthew McConaughey. Ano siya, di ba? TV series? Na idol, may TV movie series. niyan, bago nag-TV series, yung The Gentleman si Guy Ritchie gumawa. Ano rin siya na Netflix? Wala sa Netflix. Hindi ko matanda search ko. Ito, yeah. Yeah. Film The 2019. Yeah, kasama si anong tawag nyo? Yun nasa anong tawag dun? Macho. Charlie Yu, Hunman, Henry Golding. Yung nasa Sons of Anarchy. Jeffrey Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, Yeah, Hugh maraming Grant. artista dyan. Yeah, Hugh Grant. Panoorin niyo yan, maganda yun. Pucha, all-star cast Tol, malupit yan, tol, panoorin mo. The Gentleman. Akala ko niyan dati, ano lang sa TV series. Naging movie pala. Yeah, totoo, nag-movie siya, tol, bago siya ginawang series. Kasi yung movie nag-box office, kaya siya ginawa ng series. No. Makes sense. Ang ano ba, ang pelikula ba ni Guy Ritchie, would you consider it na parang edgy, parang edgy art ng British film industry? Parang yung pelikula yung Snatch, parang feeling ko yun isa yun sa pinakakaibang kung paano mo i-present ang story sa isang tao. Yan, lupit nun. Parang siyang zoom in, zoom out na kwento. Lupit yung Snatch. Magbibigay siya ng karakter, bibigyan siya ng sitwasyon, tapos zoom out ulit. Yung pagdating niya, lupit din ang performance ni Brad Pitt dun eh. Yung meron siyang accent. Hindi ko siya naiintindihan doon. You like dogs? Dogs. You like dogs? What? You like dogs? Dogs. No, you like dogs. No, I like dogs. Tangina. Kung accent lang sa movie, si Gambit. Si ba to? Grabe yung accent ni paano nito? Si Channing Tatum? Si Jack. Channing Tatum, Oo, grabe yung niya doon, yung accent niya doon. Kakaiba. Nagawan daw siya ng solo ng Marvel. Tatapusin lang tong mga recent projects nila. Dahil ang balita daw yung Doom ni sino ba to? Si Robert Downey Jr. parang pumalo yata ng 400 million. One of the most expensive Marvel Doomsday ang tawag. Marvel Doomsday, Yeah. May mga nakita na akong teaser Nakita ko may nakita ko mga leak photos na si Doomsday, Robert Downey Jr. hawak-hawak niya si nakakbay siya kay Tom Holland na Spider-Man. Ano kayang parang setup na sa isang universe ang Doomsday si Tony Stark? Pero meron kasi sa comics yun tol Meron sa comics tol, nagpalit ng katawan si Tony Stark sa si Victor Von Doom. Tapos si Victor Von Doom, sinira niya tinarnish niya yung Stark Industries. Tapos si Tony Stark, kasi matalino siya, ginamit niya yung katawan ni Doom, yun yung sumikat, tol, yun yung lumaki. So parang ni-reverse niya siya hindi na siya bumalik sa pagiging yung sa Stark Industries kasi tangina, what's the point? Sira na yung pangalan Ginamit din yung face niya, di ba? Saka milyonaryo naman din si Victor. May sarili nga siyang may sarili nga siyang bansa Yan yung ng bilan na nung nabasa ko nung bata ako na puta nag-own ng sariling bansa. Para siyang tyrant president. Tapos hindi mo siya mapapatay kasi lagi siyang may clone. Yeah, Bondum. Marami na nag-attempt. Lagi siyang may clone Para siyang si Saddam Hussein. Kaya hindi mo para mapatay-patay si Saddam Hussein, dami raw clone putang ina, lahat yata ng lalaki sa bansa niya kamukha niya.
Malas mo tol, no, kung naputulan ng braso, tatamusin ito sa kataklaw niya. No. No. So, update lang sa ano natin, sa great leader natin, nawalan siya ng braso. So, ikaw. Kailangan mo rin, kailangan mo natin tagalin yung kamay mo. No. Bagong update, no, nakatapak siya ng mina. So, pumutok yung, nawala yung kalahati ng katawan niya. So, so kailangan mo rin, kailangan natin chap-chapin yung kalahating katawan mo, Abdul. Yan, ito. Ang ba? No, not me, no. Oh my God. Akala ko nga yan dati, pare bullshit. Yung totoo pala, pati yung mga anak niya, si Uday, tsaka si Kusay, may body double. Tanginang yun. Uday tsaka Kusay? Ano ko yung pangalan ng anak niya, Uday, tsaka si Kusay. Putang iya. Yun yung Hindi ba hapon yun? Hindi kasi pare yung anak niya si Uday, sumikat yun nung 1990s. Parang mahilig siya magpa-party. Sa party niya pare, kukuha ng AK, magpapaputok. Ang worst part pare, hindi niya tututok sa taas, papaputok niya sa inyo. Ngayon, responsibilidad yung dumapa. No way. Ang malas sa pag tinamaan ka. Pocha, pero yung mga tao punit naman doon ka pare, nung nagpapaputok siya, alert na sila. So, dumadapa na sila ng kusa. May improvement. Alert naman sila. Siguro sa trial and error, siguro 6 na yun. 6 na yun. Tangina, pagpunta ka party doon, kailangan may bulletproof vest ka every time. Hindi ko alam kung totoo, pero ang sabi daw parang yung buong pamilya nila, yung buong lineage niya, parang naubos eh. Kasi Holy lahat shit. ng anak niya pare namatay. Nung, di ba inatake ng US ang Saudi Arabia? Bago daw umalis, ang CIA parang lahat ng mga ano ba tawag doon? Mga target na VIP target nila, which is kasama yung mga anak, parang pinicturan. Nung una pa rin yung Rotten Tomatoes, meron silang ano ba tawag ito? Parang segment doon na ipapakita yung parang pwede kang tumingin ng mga bangkay pare. Oh my God. May picture sila doon pare. Yung magkapatid na yun na anak ni Saddam. Kamukha niya rin. Yeah. In a sense, yeah. Mukha silang pare-parang Arabo. Yeah. Ano yung dalawa anak niya walang yung isa parang manipis lang yung bigote, yung isa naman walang bigote tsaka wala rin balbas eh. Si Saddam laging may bigote at balbas yun. Yeah, pareho lang silang gutay-gutay man. Oh my God. Parang papaliguan ka ba naman ng bomba eh. Alam ko makikita mo pa rin yan pre pag sinerch mo eh. Kung ano itsura niya na namatay. Ayoko na, baka si La Cucaracha na okay na sa akin yun. Huwag na malagdagan yun. Si La Cucaracha. Speaking of La Cucaracha, so hey guys, ayaw man namin umalis, no? So, this was a fun pod. Hopefully we're gonna do another one before umalis si Kuya Jake kasi Kuya Jake uwi ng Pilipinas. Hindi naman niya tayo sasama. So, Kuya Jake, how do you want to sign us out? Para sa mga boys, you know, yung search history tab nyo, kailangan nyo nililinis yan. Kailangan nyo maging safety dyan kasi baka mamaya mga cookies nyo dyan, mga cam corner nyo, kailangan nililisin dyan. At mag-ingat-ingat kayo at